Sa mata ng lipunan, si Doña Victoria Valderrama ay isang dalisay na ehemplo ng karangyaan at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng pader ng kanyang marangyang mansyon, isa siyang walang awang emperatris na kumokontrol sa buhay ng kanyang tanging anak na si Gabriel. Para kay Doña Victoria, ang lahat ay may presyo at ang dignidad ng isang tao ay nakatuntong lamang sa laki ng kaban ng yaman nito. Kaya naman, nang pakasalan ni Gabriel si Clarice, isang simpleng babaeng nagmula sa hirap, ngunit may pusong busilak at utak na matalas. Ginawa ng Donya ang lahat upang gawing impyerno ang buhay ng kanyang bagong manugang. Araw-araw ay pinaluluno kay Clarice ang mapait na lasa ng paghahamak. Mula sa mga patagong pang-aalipusta hanggang sa hayagang pagtapak sa kanyang pagkatao. Tiniis ni Clarice ang lahat, hindi dahil sa siya ay mahina o takot, kundi dahil sa labis sa pagmamahal sa kanyang asawa. Tinalikdan niya ang sarili mga pangarap upang maging isang ulirang asawa at magalang na manugang. Ngunit ang kabaitan ni Clarice ay may hangganan at ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahuligan ng pagsuko. Ito ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang paparating na bagyo. Nang umabot sa sukdulan ng kasamaan ni Doña Victoria at magbanta na itong sirain hindi lamang ang kanyang dignidad, kundi maging ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya, nagdesisyon si Clarice sa itaas ang kanyang noo. Ang dating tahimik at matitiis na manugang ay nagpalit ng balat. Lumabas ang isang matapang, matalino at palabang babae na handang makipagsabayan sa anumang laro ng matanda. Sa gitna ng tagisan ng talino, kapangyarihan at sikreto, magsisimula ang isang madugong digmaan sa loob ng tahanan ng mga Valderrama. Ngunit sa likod ng laso ng galit at paghihiganti, may isang malaking lihim na nakatago sa nakaraan. Isang nakakagulat na plot twist na magbabago sa takbo ng kapalaran ng bawat isa. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng huling halakhak? Kakayanin ba ng pag-iibigan ni Clarice at Gabriel na lampasan ng bagyong ito? O magiging abong natupok na lamang ang kanilang mga pangarap? Isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis at marubdob na pagbangon. Tuklasin ang labanang lilinis sa pangalan ng pag-ibig at wawasak sa pader ng kabaitan. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Malamig ang hangin na humahaplo sa salaming bintana ng mansyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng napakalawak na sala na pinalalamutian ng mga mamahaling antigong kasangkapan at malalaking chandelier, nakatayo si Clarice habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang simpleng bag. Kakalipat pa lamang nila ni Gabriel sa ancestral home ng mga Valderrama matapos ang kanilang kasal, 3 buwan na nakalilipas. Kahit na alam niyang hindi siya tanggap ng ina ni Gabriel, nagkakaslow pa rin siyang pumasok sa mundong ito dahil sa pangako ng kanyang asawa na magkakasama nilang haharapin ang anumang pagsubok. "Huwag ka mag-alala, Clarice, kasama mo ko," whispered Gabriel habang hawak ang kanyang kamay at binibigyan siya ng isang masayang ngiti. Ngunit ang init ng kamay ni Gabriel ay mabilis na napawi nang marinig ang tunog ng mga matataas na takong na umaalingaw-ngaw sa mamahaling marmol na hagdanan. Mula sa itaas, mabagal na bumaba si Doña Victoria Valderrama. Suot ang isang elegante ngunit seryosong kulay berdeng terno. Ang kanyang mga mata ay nakaditi kay Clarice na para bang nakakita ng isang dumi na nakakabit sa kanyang mamahaling carpet. "Magandang hapon, Mama." Magalang nabati ni Clarice habang bahagyang yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Hindi sumagot si Doña Victoria. Sa hadip, lumapit ito sa gilid ng mesa at kumuha ng isang puting panyo upang punasan ng tila hindi namang umiiral na alikabok sa ibabaw ng piano. Pagkatapos ay tinapon niya ang panyo sa sahig mismo sa tapat ng mga paa ni Clarice. "Hindi ko alam.
na nagdala ka pala ng panibagong katulong, Gabriel? Malamig na wika ni Doña Victoria na hindi man lang tumitingin sa mata ni Clarice. At tila hindi man lang tinuruan ng tamang asal kung paano lumapit sa may-ari ng bahay. Kumirot ang dibdib ni Clarice sa narinig. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kalmado at maamong mukha. Bago pa man makapagsalita si Gabriel upang ipagtanggol siya, mabilis na yumuko si Clarice, pinulot ang panyo at inabot ito ng maayos sa matanda. Ako po ang inyong manugang, Doña Victoria. Narito po ako hindi para maging pabigat o maging katulong, kundi para maging kabiyak ng inyong anak at maglingkod sa pamilyang ito ng may buong paggalang. Diretsahang pahayag ni Clarice. Malambot ang kanyang boses ngunit may kakaibang tibay sa bawat salita. Bahagya nagulat si Doña Victoria sa naging tugon ng dalaga. Hindi niya inaasahan na makakatitig ito sa kanyang mga mata nang walang bakas ng pagkatakot. Sa loob ng maraming taon, walang sino man sa bahay na iyon ang naglakas loob na magsalita ng may ganitong kumpiyansa sa kanyang harapan. Manugang? Isang mapait na halakhak ang lumabas sa mga labi ng Donya. Isang papel lamang ang meron ka, Clarice. Ang dugo at antas sa lipunan ay hindi nagbabago ng isang pirasong kontrata. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Ang kwartong ibinigay sa inyo ay nasa ikalawang palapag sa dulo. At siguraduhin mong hindi ko makikita nakakalat ang mga murang gamit mo sa aking sala. Ma, pakiusap naman. Singit ni Gabriel na may halong pakiusap. Asawa ko si Clarice. Nakiusap ka na dito kami tumira para matuto ako sa negosyo. Kaya pakiusap lang. Igalang mo rin ang desisyon ko. Tinitigan ni Doña Victoria ang kanyang anak na may halong poot at pagkadismaya. Ginagawa ko to para sa iyo, Gabriel. Ngunit kung gusto niyong patunay na nagbabagay siya sa apelyidong Valderrama, kailangan niyang matutunang gampanan ng mga obligasyon dito. Mula bukas, siya ang mamamahala sa pamimili at paghahanda ng pagkain sa bahay na to. Walang tulong mula sa mga kasambahay. Nakahanda nang umapilan si Gabriel ngunit hinawakan ni Clarice ang kanyang braso upang pigilan ito. Tumingi si Clarice sa kanyang biyanan ng may mahinahong ngiti. Tinatanggap ko po ang inyong hamon, Doña Victoria. Masaya ko pong paglilingkuran ng pamilya. Wika ni Clarice. Tumalikod na ang matanda at muling umakyat sa hagdanan. Alam ni Clarice na ang araw na iyon ang simula pa lamang ng isang mahabang laban. Ngunit sa kabila ng maamong hitsura ni Clarice, may isang bagay na hindi alam ng pamilya Valderrama. Ang babaeng pumasok sa kanilang pintuan ay hindi isang tupa na handang maaawaing bitayin, kundi isang bakal na ginawa at pinatibay ng mga pagsubok sa buhay. Napakadilim pa ng paligid nang magsimulang tumunog ang alarm ng telepono ni Clarice. 4:00 pa lamang na madaling araw. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama upang hindi magising si Gabriel. Nalabi sa pagod mula sa pag-aayos ng mga papeles sa kumpanya kagabi. Sa kabila ng lambot ng foam at ganda ng kwarto sa mansyon, hindi naging masarap ang tulog ni Clarice. Alam niyang simula ngayong araw, mag-uumpisa na ang pagsubok sa kanya ng kanyang biyanan. Nang makababaw siya ng kusina, nagulat siya nang makitang naroon na rin si Aling Rosa, ang punong kasambahay ng mga Valderrama na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya. Magandang umaga po, Aling Rosa. Mahinahong bati ni Clarice habang nagtatali ng kanyang buhok. Tumingin si Aling Rosa sa kanya na may halong awa at pag-aalala. Magandang umaga rin sa'yo, Clarice. Nako, pasensya ka na ha. Gusto man kitang tulungan sa pagluluto at pag-aayos para sa almusal. Ngunit mahigpit ang bilin ng Donya. Kapag nahuli niya kaming tumutulong sa'yo, siguradong matatanggal kami sa trabaho. Ngumiti ng tapat si Clarice at hinawakan ng kamay ng matandang kasambahay. Naintindihan ko po, Aling Rosa. Huwag kayo mag-alala. Kaya ko po ito. Sanay po ako sa gawaing bahay. Maaari niyo lang po ba akong ituro kung saan ang mga gagamitin? Ipinakita ni Aling Rosa ang pantry at ang mga mamahaling kagamitan sa kusina. Bago umalis ang kasambahay, pabulong nitong sinabi. Umiinom ang Donya ng black coffee na walang asukal.
Eksaktong 6:00 ng umaga. At gusto niya ng sariwang prutas at kompletong American breakfast sa mesa. Pagpatak ng 6:30, kapag nahuli ka, kahit 5 minuto lang, magagalit yun. Salamat po sa paalala, sagot ni Clarice. Mabilis ngunit maingat na kumilos si Clarice. Nagluto siya ng toasted bread, freshly brewed coffee, bacon, scrambled eggs at naghiwa ng sariwang papaya at mangga. Dahil sanay sa karinderya ng kanyang ina nung siya ay nag-aaral pa, napakabilis ng kanyang mga kilos at napakalinis niyang magtrabaho. Pagpatak ng 6:30, nakahay na ang lahat sa mahabang mesang gawa sa mahogany. Eksaktong 6:30 nang bumaba si Doña Victoria. Nakasuot ng kanyang mamahaling robe habang hawak ang paboritong charyo. Kasabay rin itong bumaba si Gabriel na nakabihis na para sa trabaho. Tumingin si Doña Victoria sa mesa. Nakataas ang kanyang kilay habang sinusuri ang bawat platong nakahain. Walang mailap na alikabok, walang sobrang mantika at saktong oras ng pagkakahain. Sana'y tama ang timpla nito. Malamig na wika ng Donya habang nauupo sa kabisera. Kumuha siya ng tasa at humigop ng kape. Bahagya napatigil ang Donya. Ang kape ay may tamang pait at bango. Eksaktong-eksakto sa kanyang palasa. Ngunit sa halip na purihin si Clarice, pabalabag niyang ibinaba ang taasa sa plato dahilan upang matapon ng konting kape sa puting linen na mantel. Napakapait! Padabog na wika ni Doña Victoria. Ganito ba ang pinapakain mo sa pamilya mo sa probinsya? Walang lasa at halos hindi maiinom? Tumingin ka sa mantel. Nabubuasan ng kagandahan ng mesa dahil sa kapabayaan mo. Mabilis na lumapit si Gabriel. Ma, masarap naman ang kape. Saka ikaw ang nagalok ng mabilis kaya natapon. Pag mo ipagtanggol ang asawa mo, Gabriel. Putulan Donya. Kailangan niya matutunan ang tamang pamantayan sa bahay na to. Kung di niya kayang gumawa ng simpleng kape, paano pa niya mapapanatiling maayos ang pangalan ng pamilya natin? Hindi umiyak si Clarice. Sa halip ay kumuha siya ng malinis sa table napkin at dahan-dahang pinunasan ng natapon na kape sa harap ng biyanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. May ngiti sa mga labi na hindi man lang nabakas ang takot. Paumanhin po, Doña Victoria. Kung pait po ang naramdaman niyo sa kape, baka po dahil yun sa uri ng coffee beans na nakaimbak sa inyong pantry. Bukas po, gagamit ako ng panibagong timpla na mas nababagi sa inyong panlasa. At patungkol naman po sa mantel, ako na po ang personal na maglalaban nito upang masigurong matatanggal ang mantsa. Mahinahon ngunit malinaw na wika ni Clarice. Napatitig si Doña Victoria sa kanya. Inaasahan niyang maiiyak o magmamakaawa ang manugang. Ngunit ang ipinakita nito'y angkop na dignidad at paninindigan. Walang bakas ang pagsunod-sunuran lamang. May tala sa bawat salita ni Clarice. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang yabang mo. Bulong ni Doña Victoria bago tumayo at iniwan ng pagkain ng hindi man lang nagagalaw ang plato. Pagkaalis ng Donya, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Clarice. Pasensya ka na sa mama, Clarice. Hayaan mo kakausapin ko siya ulit. Umiling si Clarice at gumiti ng tapat sa asawa. Wag na, Gabriel, wag mong gisingin ang galit ng nanay mo. Kakalipat lang natin. Hayaan mo ako ang makapagtuos sa kanya sa tamang paraan. Hindi ako papayag na tapak-tapakan niya ako. Ngunit hindi ko rin gagamitin ng murang paraan na pakikipag-away. Sa kanunahang pagkakataon, napagtanto ni Clarice na ang buhay sa mansyon ng mga Valderrama ay hindi isang pangarap na naging totoo, kundi isang arena. At sa labanang ito, gagamitin niya ang kanyang talino at lakas ng loob upang patunayan na ang tunay na karangyaan ay hindi nabibili ng salapi. Naging mabilis ang paglipas sa mga araw sa mansyon. Ngunit para kay Clarice, ang bawat oras ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Alam niyang hindi titigil si Doña Victoria sa paghahanap ng paraan upang mapalabas siyang hindi karapat-dapat para kay Gabriel. Ngunit kung inaakala ng matanda na basta na lamang siya mapapasindak, nagkakamali ito. Isang Biyernes ng hapon,
Habang nag-aayos si Clarice sa mga bulaklak sa malaking pasilyo, lumapit sa kanyang mayordomang si Aling Rosa na may dalang isang sobre. Clarice, ipinaabot po ni Donya. May malaking kaganapan daw po bukas ng gabi dito sa mansyon. Nag-aalalang wika ni Aling Rosa. Iyon po ang taon ng charity dinner ng mga kilalang negosyante at matataas sa tao sa lipunan. Inabot ni Clarice ang sobre at binuksan ito. Isang listahan ng mga bisita at panuntunan para sa okasyon na nakasulat doon. Sinabi rin po ba ng Donya kung anong gagawin ko? Tanong ni Clarice. Yun nga po ang kinatatakutan ko. Bulong ni Aling Rosa sabay tingin sa paligid. Inataasan po kayo ng Donya na mamahala sa buong dekorasyon, pagtanggap sa mga bisita, at pagpili ng menu para sa formal na hapunan. At ang masama pa rito, ibinili niyang huwag kayong tutulungan ng kahit sinong catering kumpanya. Gusto niyang ipakita sa lahat kung paano mag-asikaso ang isang Valderrama. Napangiti ng bahagya si Clarice, isang malinaw na bitag. Kapag nagkamali siya sa hapunan, mapapahiya siya sa harap ng matataas at tao sa lipunan. At magkakaroon ng sapat na dahilan si Doña Victoria na usigin siya at ipakita kay Gabriel na isa siyang malaking kapintasan sa pamilya. Huwag ka mag-alala, Aling Rosa. Maraming salamat sa paalala. Mahinahong sagot ni Clarice. Maya-maya pa'y bumaba na si Doña Victoria. Nakasuot ng silk na terno at may hawak na baso ng juice. Dumiretso to sa harap ni Clarice at naglakad ng may kasamang panliliit sa kanyang mga mata. Nakuha mo na ba ang utos ko, Clarice? Maarte at malabig na tanong ng Donya. Bukas, ang isa sa pinakamahalagang gabi para sa pamilya Valderrama. Dadalo ang mga senador, embahador at mga may-ari ng malalaking korporasyon. Gusto ko makita kung meron ka man lang kaunting class na maipagmamayabang. O baka naman ipapahiya mo lang ang anak ko sa harap ng pambansang alta sosyedad. Tumingin ng diretso si Clarice sa kanyang biyanan. Walang bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Naintindihan ko po ng buo ang inyong bilin, Doña Victoria. Sagot ni Clarice sa formal at patatag na boses. Sinisigurado ko sa inyo na ang gabing bukas ay magiging isang kaganapang hindi malilimutan ng inyong mga bisita. At lalo na ninyo. Isang sarkastikong ngiti ang iginanti ng matanda. Titingnan natin. Kapag pumalpak ka bukas, Clarice, ako mismo magpapakita sa anak ko kung gaano ka kawalang kwenta bilang asawa at bilang manugang. Pagkaalis ang Donya, agad na kumilos si Clarice. Hindi siya nagpadala sa takot. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa business administration at ang kanyang likas na diskarte. Kinuha niya ang kanyang laptop at notebook at nagsimulang gumawa ng plano. Hindi siya gagamit ng mga karaniwang mamahaling dekorasyon na madalas makita sa mga party ng mayayaman. Sa halip, gagamitin niya ang kanyang pagiging malikain. Nakipag-ugnayan siya sa mga lokal na magsasaka at flower growers mula sa kanyang bayan upang kumuha ng mga sariwang lokal na bulaklak na may eleganteng ayos at nagdisenyo ng isang team na tinatawag niyang Filipino Elegance. Isang timpla ng tradisyonal na pambansang ganda at modernong karangyaan. Nang dumating si Gabriel mula sa opisina ng gabing iyon, nakita niyang abalang-abala si Clarice sa pag-aayos sa mga dokumento at mga recipe. Mahal, balita ko sa mga kasambahay, inatasan ka ni Mama para sa charity dinner bukas. Napakalaking kaganapan noon. Gusto mo bang kumuha ako ng event planner para tulungan ka? Nag-aalalang alok ni Gabriel habang nakahawak sa balikat ng asawa. Humarap si Clarice sa asawa at hinawakan ang kamay nito. Gabriel, nagpapasalamat ako sa pag-aalala mo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ibinigay ng nanay mo para subukin ako. Kapag humingi ako ng tulong sa iyo o sa ibang tao, lalabas sa tama siya na wala akong kayang patunayan. Ngunit Clarice, napakalaking pressure niyan. Ayoko nahihirapan ka. Seryosong sabi ni Gabriel. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Ngumiti si Clarice sa may buong kumpiyansa. Hindi ako basta-basta yumuyo ko sa hangin. Ang hamon ng mama mo ay hindi ko tinitingnan bilang parusa, kundi bilang isang pintuan upang ipakita sa kanya kung sino talaga ang pinakasalan mo. Bumuntong hininga si Gabriel at niyakap ng mahigpit ang asawa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang humahanga sa lakas ng loob ni Clarice.
Ngunit sa kabilang banda, alam din niya ang bagsik ng kanyang ina kapag gustong magpabagsak ng isang tao. Habang nagpapatuloy ang gabi, tahimik na nagmamasid si Doña Victoria mula sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nakikita niya hindi natitinag na pagsisikap ng kanyang manugang. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang matigas mong ulo, Clarice. Bulong ng Donya sa sarili habang may papaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Bukas ng gabi, sisiguraduhin kong magiging katatawanan ka sa buong lipunan. Hindi alam ng Donya na sa likod ng maamong mukha ni Clarice, nakahanda ng isang matalinong kontra-atake na hindi kailanman inakala ng matanda. Dumating ang gabi ng charity dinner. Ang malawak na bakuran at bulwagan ng mansyon ng mga Valderrama ay nabalot ng kakaibang alindog. Sa tulong ng kanyang likas na sining at sipag, nagawa ni Clarice gawing isang napakagandang pamayanan ng klasikal na kulturang Pilipino ang tahanan. Ang mga sariwang bulaklak ng sampagita, orchids at mga dahon ng anahaw ay naayos ang napaka-elegante sa tabi ng mga kulay gintong kandila. Ang amoy sa paligid ay nakakabighani, kaginawaan at karangyaan. Ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo, politika at alta sa syudad ang isa-isa nagsidatingan. Nakasuot ang mamahaling barong at gown ang mga bisita habang humahanga sa kakaibang tema ng gabi. Si Doña Victoria na nakasuot ng isang mamahaling designer gown at napapadamutian ng mga makinang na brilyante ay naglalakad sa gitna ng mga bisita habang nakangiti ng plastik. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay matinding pag-aabang sa pagbagsak ni Clarice. Victoria, my dear, napakaganda ng arrangement ngayong taon. Bati ng isa sa kanyang mga kaibigang sosyada na si Doña Helen. Sino nag-organisa nito? Napaka-refreshing at may napakataas na antas ng class. Bahagyan napatigil si Doña Victoria. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Gabriel kasama si Clarice. Si Clarice ay nakasuot ng isang simpleng modernong Filipiniana na gawa sa hinabing pinyaklot. Walang labis na alahas, ngunit ang kanyang tindig ay malinis na kaanyuan ay nagniningning. Ang kanyang natural na ganda ay matatag na aura ay mabilis sa humahangkot ng atensyon sa mga naroroon. Good evening everyone, magalang na bati ni Gabriel. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking asawa, si Clarice. Siya po ang nagkasikaso at nagdisenyo ng buong kaganapang ito para sa ating charity event. Nagulat ang mga bisita at mabilis na nagpaabot ng papuri kay Clarice. Napakagaling mo, iha, puri ni Doña Helen. Ito ang pinakamagandang charity dinner na nadalo ko rito sa mansyon sa loob ng maraming taon. Habang pumapalakpak ang mga bisita, kulay beige na pawi ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria. Kinausap niyang isa sa mga nakatagong kasambahay at nagbigay ng lihim na utos. Gawin mo na ang sinasabi ko. Bulong ni Doña Victoria na may malamig ng ngiti. Siguraduhin mong masisira ang pagkain bago pa man ihain. Pagkaraan ng kalahating oras na para sa formal na hapunan. Habang naghihintay ang mga bisita sa mesang pangkainan, mabilis na lumapit ang chef ng catering na inupahan ng palihim ni Clarice para sa pagluluto ng recipe. May binubulong ang mukha nito kay Clarice. Ma'am Clarice, may problema po. Ang pangunahing putahe. Ang main course natin na roasted beef, inatapunan ng sobrang asukal at laso na pampalasa. Hindi na po ito maipapakain sa mga bisita. Nagulantan si Clarice, ngunit mabilis niyang napansin ang nakatagong ngiti ni Doña Victoria mula sa malayo. Doon niya napagtagni-tagni ang lahat. Sinadya ng biyanan na sabotahihin ang pagkain upang mapahiya siya sa harap ng matataas sa tao. Ilang minuto bago ihain ang pagkain, tanong ni Clarice sa may kalamigan sa boses. 10 minuto na lang po, ma'am. Wala na tayong oras para magluto pa ng bago. Natatarantang sagot ng chef. Tumingin si Clarice sa paligid ng kusina. May mga nakaimbak doon na mga sariwang seafoods, gulay at mga sangkap na inihanda niya bago pa man magsimula ang okasyon bilang contingency plan. Si Clarice ay hindi basta pumapasok sa isang laban na walang plan B. Mabilis, kunin niyo ang mga fresh prawns, squid at mga sariwang gulay.
Gagawa tayo ng seafood kare-kare at sinigang na salmon sa upo gamit ang aking sariling specialty sauce. Magtulungan tayo. 5 minuto lang. Utos si Clarice habang nagtatali ng apron sa ibabaw ng kanyang eleganteng Filipiniana. Sa loob ng 10 minuto, habang naghihintay ang mga bisita sa labas, mismong si Clarice ang nagmaniobra sa kusina. Sa tulong ng kanyang bilis at husay sa pagluluto, nagawa niyang ihain ng mga bagong putahe sa tamang oras. Nang maihain ng pagkain, nagtaka si Doña Victoria. Inaasahan niya na magkakagulo sa kusina o kay lalabas si Clarice na umiiyak. Ngunit laking gulat niya nang makitang inihahain na ang mga umuusok at napakabangong putahe. Ano to? Takang tanong ni Doña Victoria habang nakatitig sa plato. Isang espesyal na recipe ng Filipino fusion, Doña Victoria. Formal na wika ni Clarice habang nakatayo sa tabi ng mesa. Inihanda ko to ng personal upang mas maiparamdam sa ating mga bisita ang tunay na lasa ng ating kultura. Kumuha ng subo ang mga bisita, kabilang ng isang kilalang international na kritiko ng pagkain na kasama sa mga panauhin. Pagkapasok pa lamang ng pagkain sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata nito. Excellent! Sigaw ng kritiko. Ang balanse ng lasa ay napakahusay, Victoria. Napakaswerte mo sa iyong manugang. Hindi lamang siya maganda at matalino, napakahusay pa niya mag-asikaso at magluto. Nagsipagpalakpakan ng lahat ng bisita. Si Gabriel ay napatingin sa kanyang asawa ng may matinding pagmamalaki at pagmamahal. Niyakap niya si Clarice harap ng lahat. Si Doña Victoria naman ay napilitang ngumiti habang nagangalaiti sa inggit at puot sa loob-loob nito. Ang kanyang bitag ay nagsuplong lamang upang masalong magningning si Clarice. Nang matapos ang gabi at makaalis sa mga bisita, naiwan si Doña Victoria at Clarice sa malaking bulwagan. Akala mo ba, nanalo ka na, Clarice? Malamig na tanong ni Doña Victoria habang nakatitig sa manugang. Ito ay simula pa lamang. Hindi ako papayag ng isang katulad mong walang pinagmula ng maghahari sa bahay na ito. Kumarap si Clarice sa kanyang biyanan. Walang bakas ng pagtitimpi o takot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng kaunti at binaba ang kanyang boses. Doña Victoria, hindi po ako pumunta rito para maghari. Pumunta ako rito para maging mabuting asawa kay Gabriel. Ngunit kung sa tingin ninyo ay gagamitin ninyo ang inyong kapangyarihan at pera para tapak-tapakan ako at sabotahihin ang mga ginagawa ko, nagkakamali kayo. Matatag na wika ni Clarice. Hindi ako natatakot sa inyo. At sa bawat bitag na gagawin nyo, sisiguraduhin nyo lang na hindi kayo ang mahuhulog doon. Napatulala si Doña Victoria sa lakas ng loob ng kanyang manugang. Sa kaunang pagkakataon, naramdaman ng maotoridad na donya na nakatagpo siya ng isang katapat, isang manugang na hindi kailanman bumabaluktot. Matapos ang tagumpay ni Clarice sa charity dinner, lalong tumindi ang galit at puot sa puso ni Doña Victoria. Hindi niya matanggap ng isang babaeng tinuturing niyang mababa at walang pinagmulan ay nagagawang magningning at makuha ang paghanga ng mga tao sa kanyang paligid, lalo na ang kabuang suporta ni Gabriel. Isang umaga, habang nasa opisina si Gabriel para sa isang mahalagang pulong ng mga namumuhunan, ipinatawag ni Doña Victoria si Clarice sa kanyang pribadong silid-aklatan. Ang silid na yun ay puno ng mga luma at mamahaling dokumento ng pamilya. Gayun din ng mga antigong koleksyon ng mga mamahaling hiyas. Nang pumasok si Clarice, nakatayuan doon niya sa harap ng kanyang malaking vintage safe cabinet. Nakatitig ito sa mga lumang papeles. May kailangan po ba kayo, Doña Victoria? Maayos at tanong ni Clarice. Lumingon ang matanda ng may malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Clarice, dahil napatunayan mo na may kakayahan ka sa pamamahala sa bahay, gusto kong bigyan ka ng mas malaking responsibilidad. Nais kong ikaw ang humawak ng inventaryo ng ating mga family heirloom, mga alahas at antigong gamit na ipapasa sa mga susunod na henerasyon ng mga Valderrama. Matalim na tinitigan ni Clarice ang biyanhan. Alam niyang may nakatagong masamang balak ang matanda. Hindi basta-basta magtitiwala si Doña Victoria sa kanya, lalo na ukol sa mga ari-arian ng pamilya.
Maraming salamat po sa tiwala, Doña Victoria. Mahinahong sagot ni Clarice. Ngunit, mas mainam po siguro kung kasama natin ang abogado ng pamilya o si Gabriel habang ginagawa ang inventaryo upang mas maging malinis at malinaw ang lahat. Bahagya nagbago ang mukha ng Donya. Bakit? Natatakot ka ba? O wala kang tiwala sa sarili mo? Ang gusto ko lang naman ay matuto ka kung paano pahalagahan ang yaman na kailanman ay hindi mo naranasan nung nasa hirap ka pa. Hindi nagpadala si Clarice sa pangingialam at pangaasar nito. Hindi po ako natatakot. Sumusunod lamang po ako sa tamang proseso upang maiwasan ng anumang maling bintangan sa hinaharap. Inilabas ni Doña Victoria ang isang kulay ulap na kahon na gawa sa kadre. Binuksan niya ito at pinakita ang isang napakagandang kwintas na gawa sa mga purong brilyante at sapphire. Ito ang La Perla Azul, ang pinakamahalagang alahas sa mga Valderrama. Nagkakahalaga ito ng 50 milyong piso. Gusto kong linisin mo ito at itabi sa ligtas na lugar ngayong hapon. Tinanggap ni Clarice ang kahon ngunit bago niya ito hawakan ng tuluyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng larawan ng kwintas sa harap mismo ng Donya. Anong ginagawa mo? Inis sa tanong ni Doña Victoria. Tinitiyak ko lamang po ang eksaktong kondisyon at anyo ng kwintas bago ko ito hawakan, Doña Victoria. Dokumentasyon lang po para sa seguridad natin pareho. Nakatitig at matatag na wika ni Clarice. Nagtimbag ang Donya. Hindi niya inakalang magiging ganito katalino at kahanda ang manugang. Naging napakatapat ni Clarice sa mga detalye, kahit nahihirapan siyang gawan ito ng bitag. Nung hapon ding iyon, habang nagdilinis si Clarice sa silid-aklatan, hindi sinasadya na untog ang kanyang kamay sa isang nakatagong siwang sa likod ng lumang bookshelf. Isang maliit na kahoy na kahon ang nahulog mula sa siwang na iyon. Nabasag ang lumang aldaba ng kahon at kumalat ang ilang mga lumang sulat. At isang kulay gaspang na larawan na nagpapakita ng isang sanggol na may kakaibang birthmark sa kanang bahagi ng leeg. Isang hugis pusong balat. Nang tingnan ni Clarice ang petsa ng sulat, napagtanto niya nagmula ito sa isang pribadong ampunan. 30 taon na nakakaraan. Ang sulat ay nakatutok sa isang lihim na pag-ampon at pagpapalit ng identity ng isang sanggol na lalaki. Napakunot ang noon ni Clarice. Sinong sanggol na to? At bakit nakatago ang sulat na ito sa silid ng mga Valderrama? Bago pa man niya mas malalim na mabasa ang nakasulat sa liham, narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa silid. Mabilis siyang itinago ang liham at ang larawan sa loob ng kanyang bag at ibinalik ang kahon sa kanilalagyan nito. Pumasok si Doña Victoria sa silid na may kasamang 2 lalaking nakabarong, ang abogado ng pamilya at ang tagapagpahala ng bangko. Clarice! Malakas sa tawag ng Donya. Nasaan ang La Perla Azul? Kukunin na ito ng bangko para sa taon ng appraisal. Lumapit si Clarice at inabot ang kahoy na kahon. Narito po, Doña Victoria, walang bawas na kinang. Nang buksan ng abogadong kahon, naroon niya ang kwintas. Ngunit nakita ni Clarice ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Doña Victoria. Doon niya nare-realize ang plano sana ng matanda ay itago ang kwintas at akusahan si Clarice ng pagnanakaw upang tuluyang maipalabas sa bahay at sa buhay ni Gabriel. Bahagya napangiti si Clarice. May paglilingkod pa po ba ako, Doña Victoria? Tinitigan siya ng Donya na may matinding pait. Wala na, makakaalis ka na. Lumabas si Clarice ang silid-aklatan na may mabilis sa tibok ng puso. Hindi lamang dahil naaligtas na naman siya sa panibagong bitag ng kanyang biyanan, kundi dahil din sa lihim na hawak niya ngayon sa kanyang bag. Ang liham at ang larawan ng sanggol na may hugis pusong balat sa leeg ay naglalaman ng isang katotohanang magpapatagay sa buong pamilya Valderrama. Isang lihim na maaring magpabagsak sa tore ng karangyaan na kinatatayuan ni Doña Victoria. Pumasok si Clarice sa kanilang silid ni Gabriel habang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Isinaradong mabuti ang pinto at inilabas ang lumang liham at ang larawan ng sanggol mula sa kanyang bag. Inilatag niya mga ito sa mesa at binasang maigi ang bawat linyang nakasulat sa nalilinaw na papel. Ang liham ay nagmula sa St. Vincent Children's Home.
May petsa nakasulat nung 30 taon na ang nakalilipas. Nakasa doon ng isang liham na kasunduan sa pagitan ng pamilya Valderrama at ng pamunuan ng ampunan ukol sa isang lalaking sanggol. Ngunit ang pinakamahalagang detalye na nagpatindig ng balahibo ni Clarice ay nakasulat sa ilalim. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya ay itinago upang protektahan ang pangalan at yaman ng lipi. Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib. Inisip niya agad si Gabriel. Si Gabriel ba ang sanggol na itinago? O may iba pang anak na inililihim si Doña Victoria sa buong mundo? Narinig niyang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang itinago ang mga papel sa ilalim ng kanyang notebook. Bago pa man makapasok si Gabriel, halatang pagod ang asawa habang itinatabi ang briefcase ito sa tabi ng cabinet. Mahal, kumusta ang araw mo? Tanong ni Gabriel, sabay halik sa noo ni Clarice. Balita ko, pinatulong ka ulit ni Mama sa mga lumang gamit sa silid-aklatan. Ginawa ka ba niya ng masamang pakikitungo? Tinitigan ni Clarice ang lieg ni Gabriel habang inaayos ito ang necktie. Walang anumang balat o marka roon. Malinis ang balat ng kanyang asawa. Maayos naman, Gabriel. Nakayanan ko naman lahat. Mahinahong sagot ni Clarice. Gabriel, may itatanong ako sa iyo. May naikwento ba sa iyo ang mama mo tungkol sa pagkabata mo? O kaya may nabanggit ba siyang kapatid mo na hindi mo nakilala? Napatigil si Gabriel sa pagtatanggal ng buto ng kanyang polo. Tumingin siya sa asawa ng may halong pagtataka. Wala naman. Bakit mo naitanong? Wala ako ibang kapatid. Tanging ako lang ang nag-iisang anak ni mama at papa. Mula bata ako, napakahigpit na ni mama sa akin dahil ako daw ang tanging magpapatuloy ng legacy ng pamilya. Wala lang. Naitanong ko lang dahil nakakita ko ng lumang album ng pamilya kanina. Pilit nang umiti si Clarice upang hindi maghinala ang asawa. Ngunit sa ikabuturan ng puso ni Clarice, lalong lumalim ang palaisipan. Kung walang balat si Gabriel sa leeg at nag-iisang anak siya, sino ang sanggol sa larawan? At bakit labis na itinatago ni Doña Victoria ang liham na iyon sa pinakalingid na sulok ng kanyang silid-aklatan? Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang pamilya, kapansin-pansin ang pananamla ni Doña Victoria. Palihim itong tumitingin sa direksyon ni Clarice na para bang sinusirik kung may nalaman ito nung nakaraang araw. Doña Victoria, tila hindi niyo ata nagagalaw ang inyong pagkain. Puna ni Clarice habang nagbubuhos ang mainit na tsaa sa tasa ng matanda. Tinitigan siya ng Doña na may panlalamig. Marami lang akong iniisip ukol sa negosyo, Clarice. Huwag mo nang pakialaman ng hindi mo dapat pinakikialaman. Asikasuhin mo na lang ang mga atungkulin mo dito sa bahay. Siyempre po, mahinahong tugon ni Clarice. Ngunit minsan po kasi, ang mga bagay na pilit nating itinatago at hindi pinapakailaman ang siyang kusang lumalabas sa liwanag kapag dumadating ang tamang panahon. Napatigil si Doña Victoria sa paghawak sa kanyang tinidor. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa manugang. Naramdaman ng Doña ang ibig sabihin ng mga salita ni Clarice, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang mukha. Huwag kang magmarunong sa akin, Clarice. Hindi mo kilala kung kanino ka nakikipaglaro. Pabalabag na wika ng Doña bago tumayo mula sa hapagkainan. Nang maiwan si Clarice sa dining area, lalong tumibay ang kanyang hinala. May malaking lamat sa buhay at pagkatao ng kanyang biyanan. At ang lamat na yun ang magiging susi upang matuklasan ang katotohanan. Nagdesisyon si Clarice sa kailangan niyang alamin ang buong kwento. Hindi para sirain ang pamilya ni Gabriel, kundi para protektahan ang kanilang hinaharap laban sa mga kasinungalingan at pagmamaltrato ng Doña. Hindi na mapakali si Clarice. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas habang hawak niya ang lihim na iyon ay isang malaking peligro. Ngunit kasabay nito ay ang pagkakataon upang mahanap ang totoong baraha laban sa pagmamalupit ng kanyang biyanan. Nang sumunod na araw, habang si Gabriel ay busy sa isang malaking business conference sa labas ng probinsya at si Doña Victoria naman ay dumalo sa isang charity board meeting, ginamit ni Clarice ang pagkakataon. Nagpaalam siya sa mga kasambahay na pupunta lamang sa palengke upang mamili ng mga sariwang sangkap. Ngunit sa halip na sa pamilihan, dumiretso si Clarice sa address na nakasulat sa lumang liham
ang St. Vincent Children's Home sa isang lumang bayan sa kalapit lalawigan. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang isang lumang gusaling gawa sa adobe at kahoy. Pumasok si Clarice sa maliit na opisina at nakipagkita sa pinakamatandang madre roon. Si Senior Teresa na halos 50 taon ang naglilingkod sa ampunan. Magandang tanghali po, ma'am. Galang na bati ni Clarice habang nagmamano. Magandang tanghali rin sa iyo, iha. Anong ipaglilingkod ko sa iyo? Nakangiting tanong na matandang madre. Inilabas si Clarice ang kopyang kinuha niya sa lumang sulat at ang larawan ng sanggol na may hugis pusong balat sa leeg. Naparito po ako upang magtanong ukol sa record na to mula sa 30 taon na nakakaraan. Nais ko po sanang malaman ng katotohanan sa likod ng batang to. Na makita ni Sister Teresa ang larawan at ang pangalan nakasulat sa sulat, napabuntong hininga ang madre at nagtanda ng krus. Nabalot ng lungkot at alinlangan ng kanyang mga mata. Ang nakaraan ng pamilya Valderrama. Mahinang bulong ni Sister Teresa. Iha, napakalaking peligro ang pasukin ng lihim ng pamilyang yan. Bakit mo gustong malaman? Ako po umanugang ni Doña Victoria. Tapat na tugon ni Clarice, nakatitig ng diretso sa madre. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Nais ko lamang pong protektahan ang asawa ko at alamin ang katotohanan. Dahil batid kong may malaking kasinungalingan naghahari sa aming tahanan. Napatingin si Sister Teresa sa matatag na paninindigan ni Clarice. Nakita niyang katapatan at lakas ng loob sa mga mata ng dalaga. Naupo ang madre at nagsimulang magkwento sa mababang boses. 30 taon na ang nakakaraan. Nanganak si Doña Victoria sa aming ospital. Ngunit nang sanggol ay sinilang niya. Ang tunay na tagapagmana ng mga Valderrama ay mayroong malalang kapansanan sa puso at may natatanging balat na hugis puso sa liig. Isimula ni Sister Teresa. Dahil sa matinding takot ng pamilya na mawala ng prestiyo at dahil na rin sa pagigipit ng nooy pumanaw ng Don Valderrama, inilihim nila ang tunay na anak. Pinamigay nila ang batang yun sa isang malayong pamilya at pinalabas na namatay na to. Napahawak si Clarice sa kanyang labi. At si Gabriel po. Tumingin ng may awa ang madre kay Clarice. Si Gabriel ay isang anak ng isang dukhang kasambahay na pinanganak sa kaparehong araw. Binili ni Doña Victoria ang sanggol na yun upang palitang tunay na anak at tagapagmana para sa mata ng lipunan at ang pamilya. Para bagang niyanig ang mundo ni Clarice. Si Gabriel, ang kanyang maipagmamalaking asawa na buong buhay na nanalig na siya ay isang Valderrama, ay isa palang ampon na ginamit lamang ng Donya upang mapanatili ang kapangyarihan at yaman. At ang tunay na anak ni Doña Victoria, nasa na po siya? Nangangatog na tanong ni Clarice. Ang batang yun ay pinalaki ng isang mabait na magsasaka sa kabilang bayan. Pinangalanan siyang Lucas. Sagot ni Sister Teresa. Nakaligtas ang bata sa kanyang sakit at ngayon nagtatrabaho bilang isang simpleng mekaniko sa bahay ng San Rafael. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Clarice. Hawak niya ngayon ang pinakamalaking bomba sa buhay ni Doña Victoria. Ang buong buhay ng Doña ay nakatayo lamang sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang taong napakayabang, mapang-api at mapagmataas dahil sa kanyang dugong bughaw ay mismong nagtakwil sa sarili niyang tunay na anak kapalit ng kapangyarihan. Salamat po, Sister Teresa. Wika ni Clarice habang itinagong mabuti ang mga patunay sa kanyang bag. Mag-iingat ka, Clarice, paalala ng madre. Ang taong nagtago ng ganyang katotohanan sa loob ng 30 taon ay kayang gumawa ng kahit ano upang hindi ito mabunyag. Nang lumabas si Clarice sa ampunan, hindi galit ang naramdaman niya kundi matinding paninindigan. Hindi niya agad sasabihin kay Gabriel ang lahat dahil alam niyang mawawasak ang puso ng kanyang asawa. Ngunit gagamitin niyang katotohanan ito upang protektahan ang kanilang dalawa at dahilhin si Doña Victoria sa tamang katarungan. Pag-uwi ni Clarice sa mansyon, sinilubong agad siya ng mga matatalim na tingin ng kanyang biyanan. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng malaking bulwagan, habang nakakrus sa mga braso. Sa tabi nito ay si Atty. Mendoza, ang matagal ng legal counsel ng pamilya Valderrama kasama ang 2 gwardiya.
Saan ka nanggaling, Clarice? Malamig at puno ng panghihinalang tanong ni Doña Victoria. Umalis ka nang walang paalam at pagising ko wala ka rito. Ganyan na ba ngayon ang asa ng manugang ng mga Valderrama? Inayos si Clarice ang hawak na bag at naglakad ng buong dignidad patungo sa gitna ng bulwagan. Walang bahid ng takot o kaba sa kanyang mukha. Nagkasikaso lamang po ako ng ilang mahahalagang bagay sa labas, Doña Victoria. Mahinahon tugon ni Clarice. Mahahalagang bagay? Isang mapait na halakhak ang lumabas sa mga labi ng Donya. O baka naman nakikipagkita ka sa iyong mga kaibigan upang ipagmayabang ang perang nakukuha mo sa anak ko. Attorney Mendoza, sabihin mo sa kanyang dahilan kung bakit ka narito. Tumikim si Attorney Mendoza at naglabas ng ilang papeles. Mrs. Clarice, inatasan ako ni Doña Victoria na ihanda ang isang post-nuptial agreement at waiver ng lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ng pamilya, Valderrama at ng pamana. Bukod dito, nakasa din dito na anumang oras sa magpasya ang pamilya na hindi ka nababagay sa kanila, magiging mabilis at walang makukuhang anumang kompensasyon ng iyong pag-alis. Napatitig si Clarice sa abogado pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Doña Victoria. Ang plano ng Doña ay malinaw. Gusto nitong itali ang kanyang mga kamay at gawin siyang isang walang laban na bilanggo sa loob ng sariling marriage contract. Ipapapirma mo to sa akin ngayon din, Doña Victoria? Tanong ni Clarice habang nakataas ang isang kilay. Eksakto. Wika ng Doña na may kasamang panliliit. Pumirma ka kung talagang pag-ibig lang ang habol mo sa anak ko at hindi ang aming yaman at pangalan. Dahil kung hindi ka papayag, ako mismo ang gagawa ng paraan upang maipawalang bisa ang kasal ninyo ni Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Clarice sa mesa kung saan nakapatong ang mga papel. Kinuha niya ang dokumento at binasa ito ng mabilis ngunit maingat. Pagkatapos, pabalabag at walang pag-alilangan niyang pinunit ang mga papel sa dalawa. Tsaka sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso at itinapon sa mismong paanan ng Donya. Anong kabastusan to? Sigaw ng Donya na nagpatayo sa gulat. Nanlaki rin ang mga mata ni Atty. Mendoza sa inasal ng manugang. Hindi ito kabastusan, Doña Victoria. Ito ay paninindigan. Matatag at malinaw na wika ni Clarice habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng biyanan. Hindi ko kailangan ng inyong yaman o ang pamanang ipinagmamayabang nyo. Si Gabriel ang pinakasalan ko, hindi ang kaba ng inyong salapi. Lumalabang ka na talaga sa akin, Clarice. Nanginginig sa galit na wika ng Donya. At sino ka sa akala mo, ha? Isa ka lang kang pumasok sa bahay na to. Wala kang dugo ng isang Valderrama. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Clarice. Lumapit siya ng kaunti sa Donya at ibinaba ang kanyang boses sa antas na sila lamang dalawa ang makakarinig. Tama kayo, Doña Victoria. Wala akong dugong Valderrama. Pabalong ngunit may matinding talim na wika ni Clarice. Ngunit, tanungin niyo rin po ang inyong sarili. Ang taong itinuturing niyo bang tagapagmana at tinatawag niyong anak, meron ba talagang tunay na dugong Valderrama? Biglang napahinto si Doña Victoria. Namutla ang kanyang mukha at tila nabula ng hangin ang kanyang dibdib. Ang matapang nitong postura ay nagkaroon ng malaking lamat sa loob lamang ng ilang segundo. Anong pinagsasasabi mo? Nauutal na tanong ng Donya habang bumibilis ang pagtaas baba ng kanyang balikat. Alam niyo po ang ibig kong sabihin. Malamig na wika ni Clarice habang nakatitig sa nanginginig na mata ng matanda. Sapagkat ang mga lihim na baon sa nakaraan ay may paraan upang lumabas kapag ang taong nagtatago nito ay masyado naging mapang-api. Hindi na nakapagsalita si Doña Victoria. Tinitigan niya si Clarice ang may halong matinding takot. Isang takot na kailanman ay hindi pa nararamdaman ng maotoridad na matanda sa buong buhay nito. Atty. Mendoza, maaari ka nang umalis. Utos si Clarice sa abogado nang hindi man lang lumingon. Wala nang pirmahang mangyayari ngayong araw. Mabilis na nagligpit ng gamit ng abogado at mabilis na lumabas kasama ang mga gwardiya niya. Habang naiwan nakatayo si Doña Victoria na tila na putulan ng dila. Tumingin si Clarice sa kanyang biyanan sa huling pagkakataon bago tumalikod. Magpapahinga na po kayo.
Doña Victoria, kailangan niyo ang lakas para sa mga susunod na araw. Habang naglalakad si Clarice paakyat ng hagdanan, alam niya nagsimula na ang tunay na digmaan. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang sariling dignidad. Ito ay laban para sa katotohanan, sa katarungan, at sa hinaharap ng taong pinakamamahal niya. Naging balisa at hindi mapakali si Doña Victoria pagkatapos ng kanilang huling pagharap ni Clarice. Ang takot na mabunyag ang kanyang pinakaingat-ingat ng lihim ay unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Hindi na siya makakain ng maayos at bawat pagtitig sa kanya ni Clarice ay tila isang babala na nakakaambang pagbagsak ng kanyang buong kaharian. Upang mauna sa laban, nagpa siya ang Donya na gumawa ng huling maruming hakbang. Tinawag niya sa kanyang silid si Gabriel pagkarating nito mula sa kanyang biyahe sa probinsya. "Gabriel, anak," wika ni Doña Victoria habang nakahawak sa kanyang dibdib at pilit na nagpapalabas ng mahinang boses. "May kailangan akong ipagtapat sa iyo tungkol sa iyong asawa. Hindi ko na kayang taisin ang ginagawa niya sa pamilyang to." Napakunot ang noo ni Gabriel habang inilalapag ang kanyang coat. "Ano yun, ma? Ano na naman ang ginawa ni Clarice?" "Ibinenta niya ang ilan sa mga antigong gamit sa silid-aklatan habang wala ka." Pagsisinungaling ng Donya habang may luhang lumalabas sa kanyang mga mata. "Nang tanungin ko siya, pinagbantaan niya pa ako. Sinabi niyang sirain man niya ang pamilyang ito ay wala tayong magagawa dahil hawak niya ang puso mo, Gabriel. Maawa ka sa akin. Paalisin mo ng babaeng yan sa buhay natin." Bahagya natigilan si Gabriel. Kilala niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya akalaing aabot sa ganitong akusasyon ang galit nito kay Clarice. Bago pa man nakapagsalita si Gabriel, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Clarice. Hawak ni Clarice sa kanyang kamay ang isang brown envelope. Kalmado ang kanyang mukha at walang bakas ng kaba o galit. "Huwag ka na mag-abala sa pagsisinungaling, Doña Victoria." Mahinahong wika ni Clarice habang naglalakad na pumasok. "Clarice, ano itong sinasabi ni Mama?" Nagugulo ang tanong ni Gabriel habang nakatingin sa dalawa. "Totoo ba na may kinuha kang gamit sa silid-aklatan?" Lumapit si Clarice kay Gabriel at hinawakan ng kamay ng asawa ng may matinding pagmamahal. "Gabriel, mahal kita. At dahil mahal kita, ayaw kong patuloy kang mabuhay sa isang napakalaking kasinungalingan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Gabriel. Inilabas si Clarice mula sa sobre ang lumang dokumento mula sa St. Vincent's Children's Home. Ang larawan ng sanggol na may balat na hugis puso sa liig at ang isang kamakailang legal document na nakuha niya sa tulong ng isang pampublikong investigador. "Clarice, huwag!" sigaw ni Doña Victoria na biglang napatayo mula sa kanyang higaan. Wala nang pinapakit ng panghihina. "Huwag mong subukang sirain ang pamilya ko." "Hindi ko sisirain ang pamilya mo, Doña Victoria. Ikaw ang sumira nito nung ipinagpalit mo ang sarili mong anak para lamang sa kapangyarihan at yaman." Matatag na sagot ni Clarice. Inabot ni Clarice sa mga papel kay Gabriel. "Tingnan mo to, Gabriel. Basahin mo nakasulat." Nagugulo ang kinuha ni Gabriel ang mga papel habang binabasa niya ang bawat linya ng dokumento mula sa ampunan. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Namutla ang kanyang muka habang tumingin sa larawan at sa pangalan ng pamilya Valderrama. Ano to?" Nauutal at tanong ni Gabriel. "Ma, ano to? Bakit nakasulat dito na pinagpalit niyo ang tunay niyong anak? Bakit sinasabing ampon lang ako?" "Gabriel, huwag ka maniniwala sa kanya. Peke yan. Ginawa niya lang yan para pag-awayin tayo." Hysterical na sigaw ng Donya habang sinusubukong agawin ng mga papel. Ngunit mabilis ay itinaas si Gabriel ang mga papel at tumitig sa kanyang ina ng may matinding pait at takot sa kanyang mga mata. "Ma, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak mo ba talaga ako?" Hindi nakapagsalita si Doña Victoria. Napayuko ito at pumatak ang mga tunay na luha ng paghahalo ng puot at takot. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamalakas sa kumpirmasyon sa katotohanan. Naiyak si Gabriel. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkakakilanlan, ang pangaral ng ina na maging karapat-dapat sa Valderrama. Ang lahat ng pagsusumikap niya sa negosyo ay nakatayo lamang pala sa isang napakalaking panlilinlang. "Bakit, Ma?
May basag na boses at tanong ni Gabriel. Bakit mo ginawa sa akin to? Ginawa mo akong kasangkapan para lang sa negosyo at pangalan mo. Gabriel, pinalaki kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Sigaw ni Doña Victoria. Ibinigay mo sa akin ang lahat maliban sa katotohanan. Sigaw ni Gabriel pabalik. Niyakap ni Clarice ang kanyang asawa habang humahagulhol ito sa matinding sakit ng katotohanan. Tinitigan ni Clarice si Doña Victoria na ngayon inakaluhod na sa sahig ng kanyang silid na wala ng lakas at korona. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat, Doña Victoria. Malamig na wika ni Clarice dahil ang tunay mong anak, ang tunay na nagmamayari ng dugong ipagnagmamayabang mo ay narito na rin. Nabalot ng nakatutulala at mabigat ng katahimikan ng silid matapos bitawan ni Clarice ang mga salitang iyon. Si Doña Victoria ay nanatiling nakalod sa sahig. Nanginginig ang mga labi at hindi makapaniwala sa narinig. Si Gabriel naman, bagamat tumaranas sa matinding kabiguan sa nadaklasang katotohanan, ay nakatitig sa asawa ng may halong pagtataka at pag-aabang. Anong ibig mong sabihin, Clarice? Nauutal at tanong ni Gabriel habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Si Lucas, ang tunay na anak ni Mama. Ngumiti ng bahagya si Clarice, isang ngiting puno ng pait para sa kasalanan ng pamilya, ngunit puno ng pag-asa para sa hustisya. Lumapit siya sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. Mula sa pasilyo, pumasok ang isang lalaki may katamtamang taas, nakasuot ng simpleng maong at jacket. Kahit talatang mula sa payak na pamumuhay, kapansin-pansin ang taglay nitong bikas at ang mga matang hawig na hawig kay Doña Victoria. Sa kanan ng kanyang leeg, malinaw na nakatatak ang isang natatanging balat na hugis puso. Nang makita ng Doña ang mukha ng lalaki at ang balat sa leeg nito, napasingap ang matanda para siya nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Lucas? Mahinang bulong ni Doña Victoria. Ang boses ito ay nawala ng dating bagsik at otoridad. Tumingin si Lucas sa matanda. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit may malalim na pait at pangungulila. Magandang gabi po, Doña Victoria. O baka dapat kong sabihing, Ina. Napatakip na mukha si Doña Victoria at uli ang humagulhol. Sa loob ng 30 taon, pinalabas niyang patay ang sariling anak dahil lamang sa takot na mahusgahan ng mataas sa lipunan ng sanggol na pinanganak na may mahinang puso at karamdaman. Pinalitan niya ito ng isang malusog na sanggol, si Gabriel, upang panatiling malinis ang imahe ng pamilya Valderrama. Harap-harapang pumasok si Lucas sa gitna ng silid at sumarap kay Gabriel. Patawarin mo ako, Gabriel. Wala akong intensyong guluhin ang buhay mo o agawin ng anumang meron ka. Nanggaling ako rito dahil tinulungan ako ni Clarice na mahanap ang totoong pinagmulan ko. Tinitigan ni Gabriel si Lucas sa kabila ng matinding gulat at sakit sa kanyang dibdib. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Lucas. Wala kang kasalanan, Lucas. Masagang boses na wika ni Gabriel. Pareho lang tayong biktima ng kasinungalingan at paghahangad sa kapangyarihan sa bahay na ito. Humarap si Clarice kay Doña Victoria na patuloy na umiiyak sa sahig. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ng biyanan. Dahan-dahang hinawakan ni Clarice ang balikat ng matanda. Doña Victoria, buong buhay niyo'y ginugol niyo sa pagtatagol sa inyong karangyaan. Yaman at antas sa lipunan. Mahinahon ngunit seryosong wika ni Clarice. Inilupustan niyo ako dahil isa lang akong simpleng babaeng walang maipagmamayabang na apelyido. Ngunit tingnan niyo po ang nangyari. Ang padan itinayo niyo sa kasinungalingan ay tuloy ng nagiba. Anong gagawin niyo sa akin? Nanginginig na tanong ng Donya habang nakatingin sa tatlo. Ipapahayaan niyo ba ako sa buong mundo? Kukunin niyo ba ang lahat ng sa akin? Tumingin si Clarice kina Gabriel at Lucas bago sumagot. Hindi po kami tulad ninyo na naghahangad ng paghihiganti at paninira ng buhay ng iba. Ang gusto lang namin ay ang katotohanan at ang tamang katarungan. Sa huno ng pagkakataon, napagtanto ni Doña Victoria ang tunay na kalibre ng kanyang manugang. Si Clarice hindi kailanman naging mahina. Ang kanyang kabaitan ay may kalakip na matinding katapangan at katalinuhan na kaya magpabagsak sa kahit anong imperyo.
Ngunit ang paglitaw ni Lucas at ang pagkabunyag ng lihim ay simula pa lamang ng panibagong pagsubok sa pamilya Valderrama. Dahil sa labas ng mansyon, may isang mas malaking bagyo na nagbabanta na wawasak sa natitirang ari-arian ng pamilya. Isang banta na kakailanganin ng pagsasama ng dalawang anak at ng matapang na manugang upang mapagtagumpayan. Matapos ang gabi ng pagkabunyag ng napakalaking lihim, hindi na naging pareho ang kapaligiran sa mansyon ng mga Valderrama. Ang dating tahanan na puno ng kayabangan at pangingigipit ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Si Doña Victoria ay nagkulong sa kanyang silid, halos ayaw na humarap sa mga kasambahay at nahihiya sa dalawang lalaki na naging biktima ng kanyang sariling mga desisyon. Ngunit hindi nagkaroon ng sapat na oras si Gabriel at Lucas upang ganap na iproseso ang panibagong katotohanan ng kanilang buhay. Kinabukasan din, isang malaking krisis ang biglang lumitaw na nagbanta sa mismo buhay ng korporasyon ng mga Valderrama. Nang umagang iyon, nanggaling si Gabriel sa opisina na tulala at hapong-hapo ang itsura. Pabilis siyang sinalubong ni Clarice sa sala. "Gabriel, anong nangyari? Bakit ganun ang itsura mo?" Nag-aalalang tanong ni Clarice habang inaabot ng isang basong tubig sa asawa. Pumuntong hininga si Gabriel at napahawak sa kanyang ulo. Nagsampa ng kaso at nagbanta ng hostile takeover ang pangkat ng mga investor sa pangunguna ni Senador Alonso. "Clarice, nalaman pala nila ang ilang mga maling transaksyon at panggagamit na ginawa ni Mama nung siya pa ang may hawak ng mga pondo ng kumpanya. Ilang taon na ang nakakaraan. Kapag hindi natin napabayaran ng malaking piyansa at naituwid ang mga legal na papeles sa loob ng isang linggo, mababangkarot ang Valderrama Group at maaari pang makulong si Mama." Sa kabila ng mga ginawa sa kanila ng matanda, napatigil si Clarice. Alam niyang hindi deserve ng kumpanya at ng mga daan-daang manggagawa roon na mawalan ng kabuhayan dahil lamang sa nakaraang pagkakamali ng Donya. Habang nag-uusap ang dalawa, bumaba si Lucas mula sa ikalawang palapag. Bagamat nakatira na siya roon sa paanyaya ni Clarice at Gabriel, nanatili siyang tahimik at simpleng tao. "Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo." Wika ni Lucas. "May magagawa ba ako para makatulong?" Napatingin si Gabriel sa kanyang kapatid. "Kailangan natin ng malaking kapital at ng isang matalinong estratehiya para may pagtanggol ang kumpanya sa board meeting ngayong Biyernes. Ngunit napakalaki ng perang kailangan natin at halos lahat ng assets ng pamilya ay naka-freeze dahil sa demanda ni Senador Alonso." Bahagyang napangiti si Clarice. Maya-maya ay inilabas niya ang kanyang laptop at inilatag ang ilang mga folder sa mesa. "Hindi tayo susuko," matatag na pahayag ni Clarice. "May paraan upang iligtas ang kumpanya." Tumingin si Gabriel at Lucas sa kanya ng may pagtataka. "Nung mga nakaraang buwan, napilit akong pinapahiya ni Doña Victoria." Simula ni Clarice, "Hindi lang ako simpleng nagtiis. Pinag-aralan ko rin ng husto ang financial records ng Valderrama Group. Nalaman ko na mayroong mga nakakagagong unclaimed assets at mga nakatagong investment sa ibang bansa na hindi napansin ng board. Bukod pa rito, Lucas, bilang isang mahusay na mechanical engineer ikaw at inventor na walang nakakaalam, may hawak na ilang mahahalagang patent sa green technology na pwedeng maging susi para sa bagong project ng kumpanya." Nalaki ang mga mata ni Lucas. "Ang mga gawa kong disenyo ng eco-friendly engineers, magagamit pa natin yun?" "Eksakto." Sigaw ni Clarice sa may ngiti sa mga labi. "Kung pagsamahin natin ang kakayahan mo sa teknolohiya, ang husay ni Gabriel sa pamamahala at ang aking mga nakuhang ebidensya ng malinis na financial audit, may ipamukha natin kay Senador Alonso na mas malakas ang pamilya Valderrama ngayon kaysa sa kailanman." Lumalaban ang kanilang mga mata. Si Gabriel na dating nawalan ng pag-asa ay muling nagkaroon ng sigla dahil sa matalinong plano ng kanyang asawa. Sa di kalayuan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Victoria. Nakatayo rin ng matanda, nakikinig sa mga plano ng tatlo. Nakita niya kung paano pinangunahan ng kanyang inalipusta, manugang, ang pagliligtas sa pangalan at yaman ng kanilang pamilya. Walang puot, walang galit at walang paghihiganti. Puro pagmamahal at malasakit lamang para sa pamilya at sa kanyang dalawang anak. Pumutok ang mga luha sa mga mata ng Donya. Doon niya napagtanto kung gaano kabuti ang taong pilit niyang pinababagsak at kung gaano siya kadiyos at kaswerte na si Clarice ang naging manugang ng pamilya Valderrama.
Abalang-abala sina Clarice, Gabriel at Lucas sa paghanda para sa krusyal na pagpupulong ng mga mamumuhunan sa darating na Biyernes. Sa malaking mesa ng silid-aklatan, nakakalat ang mga dokumento hinggil sa pananalapi, mga numero ng pagtaya sa merkado at ang mga technical na guhit ng mga bagong disenyong gawa ni Lucas. Sa kabila ng puyat at pagod, napakalakas ng enerhiya sa loob ng kwarto dahil sa pagkakaisa ng tatlo. Habang nagpapatuloy ang kanilang diskusyon, narinig nilang mahinang pagkatok sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Doña Victoria. Walang bakas ng dating mamahaling alahas o maotoridad na postura. Nakasuot lamang ito ng simpleng pambahay na damit. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula at talatang maraming gabing hindi nakakatulog ng maayos. Mabilis na napatayo sina Gabriel at Lucas. Malamig man ang pakikitungo ng dalawa sa kanilang ina matapos ang pagkabunyag ng nakaraan, nanatili pa rin ang paggalang sa kanilang mga kilos. Mama, may kling bati ni Gabriel. May kailangan po ba kayo? Naghahanda po kasi kami para sa Biyernes. Hindi agad nakapagsalita ang Donya. Tumingin siya sa talahan na puno ng mga plano. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Clarice na mahinahon nakatayo sa tabi ng asawa. Dahan-dahang lumapit si Doña Victoria sa mesa. Sa gulat ng lahat, bigla itong lumuhod sa harap ni Clarice habang tuloy ang pumapatak ang mararamdaming luha sa kanyang mga pisngi. Doña Victoria! Gulat na wika ni Clarice at mabilis ang lumapit upang tulungan tumayo ang matanda. Huwag niyo pong gawin yan, tumayo po kayo rito. Ngunit tumiling ang Donya at pinigilan ng kamay ni Clarice. Patawarin mo ako, Clarice. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ginawa ko sa iyo. Nabalot na matinding katahimikan ng silid-aklatan. Sina Gabriel at Lucas ay napatitig sa kanilang ina. Hindi akalaing makikita nila ang dating matigas at mapang-aping babae na nagpakumbaba ng ganito. Buong buhay ko. Basag at umiiyak na pahayag ng Donya. Inakala ko ng pera. Antas sa lipunan at dugong bugaw lamang ang may halaga sa mundong ito. Naging bulag ako sa katotohanan. Nilait kita. Pinahiya at pinagbantaan. Ngunit ng mga oras na pabagsak na ang buong pamilya ko. Dahil sa sarili ko mga maling desisyon. Ikaw pa ang unang tumayo para iligtas kami. Inangat ni Doña Victoria ang kanyang mukha at tinitigan si Clarice ang may taos-pusong pagmamakaawa. Hindi ako karapat-dapat na maging biyanan mo, Clarice. At hindi rin ako naging mabuting ina kina Gabriel at Lucas. Ngunit pakiusap, patawarin niyo ako. Kung kailangan ko lumuhod sa harap niyong lahat, araw-araw para lang mapatawad niyo, gagawin ko. Yumuko si Clarice at tinawakan ng magkabilang kamay ng biyanan. Upang patayuin ito, inakay niya si Doña Victoria patungo sa malapit na sofa at pinaupo doon. Doña Victoria, mahinahong wika ni Clarice habang nakatitig sa mga mata ng matanda. Naging napakasakit po ng mga ipinaranas niyo sa akin nung unang tapa ko sa bahay na ito. Naramdaman ko ang matinding pait ng pangahamak at panlalait. Ngunit kailanman hindi ko ipinalit sa aking puso ang galit at paghihiganti. Dahil kung ginawa ko yun, wala na po akong pagkakaiba sa mga taong nanakit sa akin. Dahan-dahang napaangat ang ulo ng Donya. Pinapatawad ko na po kayo. Patuloy ni Clarice sa may tapat ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil gusto ko magkaroon ng kapayapaan ng pamilyang ito. Si Gabriel at si Lucas ay nararapat na magkaroon ng isang totoong pamilya na walang nakatagong lason sa nakaraan. Napatingin ng Donya kina Gabriel at Lucas. Dahan-dahang lumapit ang dalawang lalaki. Si Gabriel ay lumuhod sa tabi ng ina at niyakap ito, habang si Lucas naman ay nag-alok ng kanyang panyo upang punasan ang mga luha nito. Ma, kalimutan na natin ang nakaraan, bulong ni Gabriel. Ang mahalaga ngayon magkakasama tayong haharap sa pagsubok na dumating sa pamilya natin. Tumingin si Doña Victoria kay Clarice sa may matinding paggalang at pagmamahal. Hindi na bilang isang mapang-aping biyanan sa isang mahirap na manugang, kundi bilang isang inang nakakita ng tunay na haligi ng kanilang tahanan. Salamat, Clarice. Emosyonal na wika ng Donya. Mula ngayong araw, hindi na kita ituturing na manugang. Ikaw ang tunay na nagligtas sa pamilyang ito. Ngunit bago pa man sila tuloy makapagdiwang ng kanilang pagkakabuo, dumating ang araw ng Biyernes. Ang formal na pagharap sa board ng mga direktor kung saan naghihintay ang ganid na si Senador Alonso upang tuloy ang angkinin ng Valderrama Group.
Dumating ang araw ng Biyernes. Ang buong grand boardroom ng Valderrama Tower ay nababalutan ng matinding tensyon. Sa gitna ng mahabang mesang gawa sa mahusay na uri ng mahogany, nakaupo ang mga pinakamalalaking stockholder. Ang mga board of directors at si Senador Alonso na may nakalabas na aruganteng ngiti sa kanyang mga labi. 10 minuto na lamang ang natitira. Ladies and gentlemen, maarte at malamig na pahayag ni Senador Alonso habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Kung wala pang maipresentang konkretong solusyon ng pamilya Valderrama sa nawawalang pondo at sa utang ng kumpanya, formal ko nang ipapasa ang motion upang ideklara ang bankruptcy at ang tuliyang pagbebenta ng lahat ng assets ng Valderrama Group sa aking korporasyon. Ang ilang mga direktor ay pabulong na nag-uusap at tumatango sa senador. Tila nawalan na rin ng pag-asa na makakabawi pa ang pamilya. Eksaktong 5 minuto bago matapos ang ibinigay na ultimatum, mabilis sa bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Unang pumasok si Gabriel, nakasuot ng isang napakagandang itim na terno at may kumpiyansang tindig. Kasunod niya si Lucas, nasa kauna-unahang pagkakataon ay nakasuot ng formal na kasuotan. Ngunit may matatag na aura ng isang dalubhasa. At sa gitna nilang dalawa ay si Clarice, nakasuot ng isang simple ngunit napaka-eleganting navy blue na business suit. Hawak ang kanyang folder at laptop. Sa pinakahuli ay dahan-dahang pumasok si Doña Victoria na tahimik ngunit buong pusong nakatayo sa likod ng kanyang mga anak at manugang. Napatigil ang lahat ng tao sa silid. Si Senador Alonso ay napataas ang kilay habang may halong pang-ieskandalo sa kanyang mukha. Akala ko ba ay wala na kayo may pagpapakitang labang, Gabriel? Sarkastikong tanong ni Senador Alonso. At bakit nagdala ka pa ng isang simpleng manugang at ng isang taong hindi man lang kilala sa mataas na lipunan dito sa ating formal na pagpupulong? Humarap si Clarice sa senador. Walang bakas ng kaba sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay maawain, ngunit may matalas sa authority na umalingaw-ngaw sa buong silid. Senador Alonso, ang tao pong tinutukoy niyong hindi kilala ay si Lucas Valderrama. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya at ang utak sa likod ng pinakabagong patento sa green energy technology na magiging pangunahing proyekto ng kumpanya. Diretsa ang simula ni Clarice. Bahagya nagulat ang mga board members sa pahayag na iyon. At patungkol naman po sa sinasabi niyong nawawalang pondo ng bankruptcies, patuloy ni Clarice habang inilalagay ang kanyang USB sa projector system at inilalabas sa mga malinaw na graphic sa malaking screen. Ito po ang kumpletong audit report ng pamilya Valderrama. Hindi po bankrupt ang kumpanya. Ang sinabi niyong utang ay mula sa mga manipulasyon ng inyong sariling shell companies upang pilit na paikutin at ibaba ang halaga ng stocks ng Valderrama Group. Nanlaki ang mga mata ng senador. Namutla ito habang nakatitig sa mga legal na ebidensya. Bank records at audit trail na pinapakita ni Clarice sa screen. Bawat transaksyon, bawat irregalidad na ginawa ng senador sa tulong ng ilang tiwali nitong tauhan ay malinaw na nakasulat at napatunayan. Hindi kasi sinungalingan. Isang gawa-gawang dokumento. Sigaw ni Senador Alonso habang napapatayo sa kanyang upuan. Hindi po yan gawa-gawa, Senador. Malamig na singit ni Gabriel. Yan ay napatunayan na ng National Bureau of Investigation at ng Securities and Exchange Commission matapos ipasa ng aking asawa ang mga ebidensya kagabi. Sa katunayan, narito na sila sa labas ng gusali upang magsilbi na yung warrant of arrest para sa kasong fraud at attempted extortion. Bumukas ang pinto at 2 pulis kasama ang kinatawan ng NBI ang pumasok upang formal na pautangin at pigilan si Senador Alonso. Nawala ng boses ang senador habang pilit na nilalabas ang silid sa harap ng lahat ng mga nagugulat na direktor. Nang maiwan ng mga board members, pinalakpakan ng lahat si Clarice at ng pamilya Valderrama. Napakagaling mo, Iha! Puri ng isa sa mga pinakamatandang direktor ng kumpanya. Niligtas mo hindi lamang ang pamilya kundi ang buong korporasyon. Tumingin si Clarice sa kanyang pamilya, kay Gabriel na nakatingin sa kanya ng may labis sa pagmamahal, kay Lucas na nakangiti ng may malalim na paggalang, at kay Doña Victoria na may mga luhang pumapatak sa kanyang mga pisngi dahil sa matinding pagmamalaki sa kanyang manugang. Ang dating mababang uri ng babae na pilit na tinataboy at pinaiiyak sa loob ng mansyon ay siya palang naging pinakamalakas na shield at tagapagtanggol ng kanilang buong kaharian.
Naging mabilis ang pagkalat ng balita sa buong bansa hinggil sa pagkakabunyag ng kasamaan ni Senador Alonso at sa kamanghamanghang pagbangon ng Valderrama Group. Sa loob lamang ng isang linggo matapos ang makasaysayang pagpupulong, tumaas ng husto ang tiwala ng mga mamumuhunan sa kumpanya. Ang mga bagong proyektong idinisenyo ni Lucas gamit ang kanyang eco-friendly technology ay naging isang napakalaking tagumpay na humakot ng mga international na parangal. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago na ganap ay hindi sa loob ng opisina o sa mga numero sa bangko, kundi sa mismong loob ng mansyon ng mga Valderrama. Isang maliwalas sa umaga ng linggo, nagtipon-tipon ng buong pamilya sa malawak na hardin ng mansyon. Ang dating malamig at formal na tahanan ay napalitan ng init ng tawanan at maayos sa pakikipagkapwa. Walang nakakagagong mga pader ng pagkakaiba sa antas ng buhay. Ang bawat isa ay nakatayo sa parehong pantay na pamantayan ng pamamahalan. Gabriel, Lucas, pumunta na kayo rito at nakahain ang merienda. Masayang tawag ni Clarice mula sa gazebong napapalibutan ng mga sariwang bulaklak. Mabilis na lumapit ang dalawang magkapatid. Si Gabriel na mas relax at masaya na ngayon ang mukha ay agad na humalik sa pisngi ng kanyang asawa. Salamat mahal ko, ang bango ng ginawa mong kape at ng mga kakanin. Ako naman ang nag-ayos sa mga prutas. Pagmamalaking wika ni Lucas na nakangiti. Tinuruan ako ni Clarice kung paano ihanda ang mga ito ng maayos. Tumingin si Gabriel kay Lucas at tinapik ang balikat ng kanyang kapatid. Napakalaki ng itinaas ang antas ng ating kumpanya dahil sa Lucas. Proud na proud ako sa iyo bilang kapatid ko. Salamat Gabriel. Tapat naman na tugon ni Lucas. Masaya ako na sa wakas. Nahanap ko na ang totoong pamilya ko. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Doña Victoria. Nakasuot ito ng isang simpleng linen dress. Walang mamahaling alas at may napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ng sino man sa kanya noong mga nakaraang taon. May hawak siyang isang malaking kahon na gawa sa lumang kahoy. Mama, bati ni Gabriel habang inaalalay ng ina na maupo sa gitna. Tumingin si Doña Victoria kay Clarice. Clarice, iha, may gusto akong ibigay sa'yo. Dahan-dahang binuksan ng Donya ang lumang kahoy ng kahon. Sa loob nito ay nakalapagang isang napakagandang heirlooms necklace na gawa sa purong ginto at merong natatanging kulay asul na brilyante sa gitna. Ang pinakamahalagang alas ng pamilya Valderrama na pinapasa lamang sa mga tanging pinuno at reyna ng tahanan. Inilabas ito ng Donya at inabot kay Clarice. Doña Victoria, napakahalaga po nito. Nag-aalangan na wika ni Clarice. Hindi ko po ata ito matatanggap. Huwag mo akong tawagin Doña Victoria, Clarice. Pakiusap ng matanda habang hinahawakan ng kamay ng manugang. Tawagin mo na akong mama. Ang kwintas ito ay pagmamay-ari ng unang matapang na babae ng aming angkan. At sa loob ng maraming dekada, wala akong nakitang mas karapat-dapat na magsuot nito kundi ikaw. Pumutok ang mga luha sa mga mata ni Clarice. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kwintas. Salamat po, Mama. Mahinahong tugon ni Clarice sa bayakap sa kanyang biyanan. Niyakap ng mahigpit ng Donya ang kanyang manugang. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Clarice. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Ang tunay na karangyaan ay hindi nababakas sa laki ng yaman o sa apelyedong hawak mo, kundi sa katapatan ng iyong puso at sa tapang na tumayo para sa kung ano man ang tama. Ngumiti sina Gabriel at Lucas habang pinagmamasan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanilang buhay. Natuloy ng nagkasundo. Ang dating pader ng galit, inggit at pandiliit ay tuloyan ng nagiba at napalitan ng isang matibay na pundasyon ng pagmamahal. Ngunit hindi doon nagtatapos sa magagandang biyayang darating sa pamilya Valderrama, sapagkat may panibagong sorpresa pa si Clarice na magdadala ng mas malaking kagalakan sa buong tahanan. Ilang buwan pa ang mabilis na lumipas matapos ang muling pagkakaayos ng pamilya Valderrama. Ang dating tahimik, malamig at tila kulungan na mansyon ay naging isang tahanang punong-puno ng sigla at pag-asa. Pati na rin ang liwanag. Wala na ang dating mapangaping Doña Victoria. Sa halip, isang mapagmahal at maalagaing ina at biyanana ang nakatira sa malaking bahay, kasama ang kanyang dalawang anak at ang manugang na nagpabago sa kanyang buhay. Isang maliwalas na hapon.
Nagtipon ng buong pamilya sa malaking hapagkainan para sa isang espesyal na salo-salo. Nagluto si Clarice ng kanyang mga paboritong recipe sa tulong ng mga kasambahay, nang itinuturing na ring bahagi ng pamilya at hindi na tinuturing ng mga simpleng utusan lamang. Habang masayang kumakain at nagkukwentuhan sina Gabriel at Lucas at Mama Victoria, dahan-dahan tumayo si Clarice habang hawak ang isang maliit na eleganteng kahon na nakabalot sa ribon. "May gusto lamang po akong ibigay sa inyong tatlo," nakangiting pahayag ni Clarice. Napatigil ang lahat sa pagsubo. Tumingin si Gabriel sa kanyang asawa ng may halong pagtataka at lambing. "Ano to, mahal ko? Wala naman tayong okasyon ngayon ah." "Buksan mo, Gabriel," sagot ni Clarice habang inilalapag ang kahon sa harap ng asawa. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang kahon. Sa loob nito ay may isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol at isang positibong pregnancy test kit. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Napatingin siya kay Clarice, hindi makapaniwala sa kanya nakikita. "Mahal, totoo ba to? Magiging tatay na ako?" Nakangiting tumango si Clarice habang nanghingilid ang luha sa kagalakan. "Oo, Gabriel, magkakaroon na tayo ng baby." Biglang napatayo si Gabriel at niyakap ng napakahigpit ang kanyang asawa. Sabay buhat at ikot dito sa matinding kagalakan. "Salamat po, Diyos ko. Magiging ama na ako. Maraming salamat, Clarice." Mapapaluha rin sa tuwa si Mama Victoria habang nakahawak ang kanyang dibdib. "Diyos ko, magiging lola na ako. Isang napakalaking biyaya para sa ating pamilya." Si Lucas naman ay napatayo rin at masayang tinapik ang balikat ng kanyang kapatid. "Congratulations, Gabriel, at sa iyo rin, Clarice. Makakaasa kayo na ako ang magiging pinakamagaling na dito sa batang yan." Pumunta si Mama Victoria kay Clarice at tinawakan na magkabilang pisngi ng kanyang manugang. "Salamat, Clarice, iha. Dinala mo ang tunay na liwanag sa pamilyang ito. Noong unang apak mo sa bahay na to, ako ang pinakamalaking pagsubok sa buhay mo. Ngunit dahil sa iyong kabaitan, talino at paninindigan, hindi mo lang binago ang puso ko. Niligtas mo rin ang buong pamilya natin sa pagkawasak." Inabot ni Clarice ang kamay ng kanyang biyanan. Lahat po na nangyari, Mama, ay may dahilan. Ang mga pagsubok po nung una ang nagpatibay sa atin upang maging mas malakas at mas buo ngayong araw. Nang gabing iyon, lumabas sina Gabriel at Clarice sa malaking balkonahin ng mansyon. Malamig ang simoy ng hangin at napakaraming bituin sa kalangitan. Niyakap ni Gabriel si Clarice mula sa likod habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa tiyan ng asawa. "Hindi ko akalaing makakarating tayo sa ganitong kaligayahan, Clarice," bulong ni Gabriel habang humahalik sa buhok ng asawa. "Napakaswerte ko na ikaw ang pinakasalan ko. Isang babae may pusong busilak ngunit may matatag na paninindigan." Humarap si Clarice sa kanyang asawa at ngumiti ng buong tapat. "Ang pag-ibig at dignidad ay hindi kailanman dapat isuko, Gabriel. Sa bawat bagyo na darating sa ating buhay, basta't magkasama tayo at nakatuntong sa kung ano ang tama, walang anumang pagsubok ang makakapagpabagsak sa atin." Pinagmasdan nila ang malawak na kalangitan habang hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Ang dating kwento ng panggigipit, dusa at pait ay tuluyan ng natapos at nagbigay daan sa isang panibagong kabanata. Isang kabanata ng pag-ibig, pagpapatawad, at walang katapusang ligaya. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Gabriel at Clarice. Nawa po kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin kung muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Medi Dakil ng Milan, Italy, Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, Wilma Castor ng Hong Kong, Muriela Maden ng Hong Kong, Elfie Canlubo ng Batangas, Robilyn De Leon ng Qatar, kay Esther Baringsidja ng Davao, Marcelina Manyosa ng Cambodia, Maria Suzanne Alberto ng Novaliches, Quezon City, kay Felibar ng Surigao, kay Cecilia Culabalo Rente ng Magsaysay, Carmen, at kay John Timozafe ng Navotas City. Maraming salamat po.
Hanggang sa muli, God bless us all!